Hello! Pag-usapan natin kung paano nga ba talaga magpalago ng isang YouTube channel gamit ang mga diskarte at sikreto mula mismo sa mga eksperto. Naisip niyo na ba to? Bakit yung ibang video, kahit parang ang ganda, walang pumapansin? Tapos, may iba, boom! Viral agad! Ano ba talaga ang pinagkaiba? Diyan iikot ang buong usapan natin ngayon. Ayan na, ang sagot galing pa mismo sa isa sa mga hari ng YouTube. Sabi ni Mr. Beast, hindi to tsamba. Nakasalalay to sa isang bagay, yung kakayahan mong huwag paalisin yung nanonood sa'yo. Sige, himayin natin yan. Yung sekretong yun, may pangalan pala. Audience retention. Ito, tandaan nyo. Ito yung pinaka-importanting numero na tinitingnan ng YouTube para malaman kung isi-share ba nila yung video mo sa mas maraming tao. So ano ba to? Simple lang. Ito yung sukat kung gaano katagal mo napapanatili yung atensyon ng manonood. Isipin mo, parang test yan, kung sa unang 10 segundo pa lang, nag-alisan na sila, bagsak ka. Sinasabi mo sa YouTube na, uy, baka boring to. Pero kung nagstay sila, aba, yun ang malakas na signal na, uy, maganda to, may value. At eto na yung punchline. Tingnan nyo to, yung mga video na lagpas 50% ang nanood, 3 beses mas malaki ang chance na i-recommend ng algorithm. 3 beses, grabe di ba? Yan na yung pagkakaiba ng video na may 100,000 views sa video na may 1,000,000. So, kung yun pala yung susi, paano natin mapapataas yung retention? Dito na pumapasok yung pagkakaroon ng solid na plano o blueprint. At ang gagamitin nating guide galing mismo sa Google. Okay. First step, hanapin mo yung sweet spot mo. Ano ba yung mga hilig, yung mga passion ng audience mo? Tapos, ano naman yung kaya mong ibigay na kakaiba na sa'yo lang nila makukuha? Yung gitna niyan, yung intersection, dyan nakatago yung pinakamalakas mong content. So anong klaseng content yan? Kailangan sumasagot yan sa isa sa 3 tanong na to. Una, nakaka-inspire ba to? Pangalawa, may natututunan ba sila dito na magagamit nila? O pangatlo, simpleng nakakaaliw ba? Dapat bawat video mo, klaro kung alin dyan yung goal. Sige, i-organize naman natin yung mga ideya na yan. Dito natin ipapakilala yung Help, Hub at Hero Framework. Isa tong 3-part model para maging balanse yung channel mo. Okay, breakdown natin to ha. Una, help content. Ito yung mga video mo na parang Google search, sumasagot sa mga tanong. Kung cooking channel ka, yan yung mga paano magluto ng perfect na sinangag. Ito yung laging hinahanap ng tao. Sunod, hub content. Ito naman yung para sa mga loyal fans mo, yung regular series mo. Baka yan yung Filipino Food Fridays mo. Ito yung inaabangan nila linggo-linggo. At panghuli, hero content. Ito yung mga big time, pasabog na events. Minsan o 2 beses sa isang taon lang to. Yung malaking collaboration video o yung isang epic na challenge. Kapag pinagsama-sama mo yan 3, ayon, solid na yung channel mo. Okay, so may plano na tayo. Ngayon, pag-usapan natin yung mismong paggawa. At lahat yan, nagsisimula sa unang-unang ilang segundo. Dito sa part na to, dito magdedesisyon yung manonood. Manonood ba ako o lipat na ko? At ito yung kailangan nating tandaan, grabe, 1/3. Isa sa bawat 3 manonood aalis agad sa unang 30 segundo kung boring yung intro mo. Imagine, ang laki ng sayang. Sayang yung views, sayang yung potential dahil lang sa mahinang simula. Kita nyo ba yung pagkakaiba? Sa kaliwa, yung classic na, "Hey guys, welcome back." Medyo nakakaantok, di ba? Sa kanan naman, isang tanong na diretsyong kumukuha ng atensyon. Paano kung kaya mong i-triple yung views mo? Agad-agad, may promise, may value, malinaw kung alin dyan ang pipiliin nating panoorin. Okay, nakuha mo na sila sa hook. Challenge number 2, paano mo sila pananatilihin hanggang dulo? Ang isang sekreto dyan, storytelling. Kahit tutorial pa yan, kailangan may kwento. Kailangan maramdaman ng viewer na may pinupuntahan yung video. May simula, gitna at katapusan para may rason silang abangan yung susunod. At para hindi sila maboard, dapat mabilis ang pacing. Gumamit ka ng jump cuts para tanggalin yung mga dead air, maglagay ka ng mga text at graphics sa screen, palit-palit ng angulo, mag-zoom in, mag-zoom out, magpasok ka ng B-roll. Lahat yan nakakatulong para manatiling gising at engaged yung mga mata at isip ng manonood mo. Eto pa, isang powerful na technique, open loops. Ano to? Simple lang, parang cliffhanger sa TV series.
Magbabanggit ka ng isang bagay na sobrang interesante, pero sasabihin mong, mamaya ko yan sasabihin. Nagtatanim ka ng katanungan sa isip nila na kailangan nilang malaman yung sagot. So ganito yan in action. Imbes na sabihin mong, okay, tapos na tayo sa topic na yan, ang sabihin mo, pero teka, yung totoong sikreto, malapit na nating pag-usapan. Mamaya, sasabihin ko yung isang pagkakamali na halos lahat ng tao ginagawa. See? Binigyan mo sila ng malakas na dahilan para wag umalis. Ayan, pagsamasamahin na natin lahat ng napag-usapan natin. Mayroon ka ng blueprint ng strategy at mayroon ka na ring mga tactics para sa execution. Ito na yung makina, yung growth engine para sa YouTube channel mo. Sa huli, ito lang yung kailangan mong tandaan. Ito yung formula. Isang solid na strategiya plus mahusay na execution na nakafocus sa retention. Ang resulta, paglago. Ganun kasimple. So yan na, nasa iyo na yung bulong playbook, malinaw na yung mga dapat gawin. Ang tanong na lang ngayon, anong kwento ang una mong ikikwento sa mundo?